Hey, welcome back sa ating pagkikisame tips and tutorial para sa ating lahat mga kamastan. Ano nga ba yung paraan natin sa paggagawa ng kisame na kung may cove, parehas sila na may cove dito tsaka doon. Tapos yung framing na ginagawa natin at papaalam ko sa inyo kung ano yung tawag natin doon. Yung double lock na yun mga kamasta, although siguro yung sinasabi kong double lock, syempre hindi yun na babanggit ng iba, pero sa akin kasi syempre para sa akin double lock, the same time masasabi mo kasi talagang mas matibay siya kung i-compare dun sa installation na nakasanayan. So yun lang naman po yung gusto kong ipaalam sa lahat, no? So kung napapansin nyo to, ayun, no? Tapos na yung pagkikisame natin sa part na yon. Sa ngayon sanding na tayo. Hindi kaya ng sanding machine sa gilid niya o kaya sa gap niya, mano-mano tayo. So yan yung design na gusto ng kliyente natin, ibibigay natin. Yun lang naman po yun. So hindi naman po pwede na tayo yung masusunod, maliban kung may mga sinasabi na kayo na yung bahala, no? So sa ngayon gusto kong pag-usapan yung ganitong may cove. Pag ganitong parehas na may cove mga kamasta, dito may cove siya, tapos dito may cove. So punta tayo dito sa isang part nito. Yan. So kung dito ka sa part na to mga kamasta, dapat yan tuwid hanggang doon. Parehas sila ng sukat, parehas sila ng distansya, parehas yung linya. So ang ginagawa namin dyan, kunin mo yung 30 cm dito, tapos kukunin mo yung 30 cm doon. So ang ginagawa natin dyan, tinatansihan o kaya gamit yung laser leveler para yung laser leveler o kaya tanse, huhulugan na lang natin dito sa part na to, tapos dito sa part na to. So wag mong papansinin kung nakalubog yung poste or yung biga na nakatapat dito sa gitna. So kumbaga ibabypass mo siya. So dapat yon yung part na yon at saka yon ang masusunod. So yun yung pamamaraan natin dyan para tuwid yung cove natin. Kasi pangit naman kung ito nakalitaw, dito nakalubog, di ba? So yun yung isang rason ko. So dapat yan makukuha yung parehas no sukat niya. And then ganun din dito sa part na to. Kaya nga itong mga part na to, portion na hinuhuli namin para makuha natin yung saktong sukat mga kamusta, no? And then dito akyat tayo sa taas para makita ninyo yung pamamaraan natin ng pagkikisame na maaari nyong makuha o kaya magamit sa inyong pagdi-DIY o kaya naman masasabi natin na pag i-installa. So dito, pansin nyo yan. So dapat yan, pagka nagre-framing kayo, yan yung trabaho ng groove ng mga metal paring. Hindi lamang po yun yung trabaho niya, kundi isang paraan din para hindi uumbok yung mga board natin. Lalo na sa mga gumagamit ng cement board o kaya plywood. Pero pag gypsum board yan, kaya niyang ilubog yan. Kasi malambot yung gypsum board at saka hindi naman siya kumbaga sensitive sa ganitong pamamaraan. So dapat yan, ayan, naka-rivet siya dun sa may mga groove natin. And also yung groove na yan, yun yung nagpapatigas sa mga frames natin. So although may mga frames kasi na plain. So dapat yan, ang tingnan nyo yung may mga grooving para mas maganda, no? And then dito, ang distansya natin dito 40 cm para makuha natin yung 8 feet pagka naglatag tayo ng board. Yung 8 feet na yon, dun tayo magseseruho, tapos magsesero tayo sa kabila para mas maganda yung sukat niya. And then dito, kung napapansin nyo, ito yung pinaggamitan namin ng double lock. So yung double lock na binabanggit ko mga kamasta ay siguro hindi aware yung iba, pero bakit nga ba tinawag kong double lock? Mas matibay kasi siya kung i-compare natin sa wall angle na kahit sabihin na natin na buo pero hindi naman natin magagamit yung wall angle doon. So why not na yung metal paring na lang, yupiin mo na lang, tapos yun na lang yung paglalakan mo. Basta nakalibel yan, tamang level yan. So walang problema. Ang isa pa ba dyan, bakit double lock? May continuity yung framing natin. Ibig sabihin pag may continuity yan, mas matibay. Hindi siya yung kunwari kagaya na ito na nire-rivets mo. Yung rivets na yan pwedeng mag-loose o kaya naman pwedeng maalis. Pero ito hindi siya maaalis kasi nga buo na ho siya. Kumbaga it's either nakababa yung yupi o kaya nakataas. Ang kagandahan yan, nandito naman siya nakatago. Kumbaga wala siya sa nakikita. Kaya nga hindi yan lilitaw. Sabi ko nga advisable to kapag ka may drop o kaya may cove yung kisame natin. So yun yung paraan natin mga kamusta, no? And dito syempre, dito na natin gagamitin yung mga wall angle.
Ayan. So kung nahihirapan kayo sa pag-i-install o kaya naman pagsukat-sukat ng mga ganito, yung board natin, sa amin hindi na ho. Kasi ipitin mo lang naman na siya. So madali na lang. Basta ang kagandahan niya, nakatapat sa mga framing, meron siyang lock. Ayan, no? Di ba? So matibay na matibay. Yan yung pamamaraan natin ng pagkikisame, mga kamastar. And hopefully, nakapag-share tayo ng konting idea sa karamihan.